next is, okay, so ito na yung sample. Ito yung mga parts and sections of the logbook. So yung una ay ang title page. Okay? So sa title page, nandiyan mo school grade level, address, school number, teachers, and school year. So kailangan masulat nyo yan sa first page, sa title page. Sulat yung name nyo hanggang sa school year. You may gloves in pen, not in pencil. Kailangan kasulat yan ng ball pen. Isa yan ay ng sample kanina. Ito na rin yung na-discuss ko kanina. Okay, title and background. Ito na yung back. After ng table of content, ito yung title and background page. Okay, so dito, ikwento mo or paano ba ginawa yung background of the study. So, sino ba yung kasama mo? Nanood ba kayo ng TV? Nanood ba kayo nag-search ba kayo sa internet? Nag-interview ba kayo ng tao? Okay, so kailangan naka-record lahat ng mga ginawa niyo kung paano niyo ginawa ang title and background research page. Okay, so you may write the title and background of the study or a photocopy of your title and background of the study. Siguro i-photocopy niyo din, i-stapler niyo lang or idikit niyo. And after that is, ito yung sample ng, ito ay ilalagay ninyo bago pa yung pagkatapos nung table of contents. So dito sa part na ito, kailangan kopyahin nyo ito doon sa after ng table of contents, So kung makikita dito yung timetable niya, ano yung una nyong ginawa sa week 1. Ito yung mga ginawa ninyo, Ilagay nyo yung date kung kailan nyo siya ginagawa. So dapat kasi nung first week pa lang ng klase, meron na tayong logbook. Kaso lang ang topic nito kasi ay pang second quarter. So, ang gawin nyo na lang is, tandaan nyo na lang or iisipin nyo na lang kung kailan yung unang ginawa yung mga parts na yan. For example, find and write a project title. Kailan nyo ba ginawa yan? Then, checking research title of an advisor. Kailan ba nagawa yan? Then, sa week 2 to 5, ito na yung mga pinagagawa ninyo. Gumawa kayo ng chapter 1, then, gumawa kayo ng background of the study, statement of the problem, hanggang dun sa definition of terms of the study. So, kailan nyo ba yan ginawa? Anong date and anong month. Then, yung chapter 2, kailan nyo yan ginawa. Okay, ganun din, lagyan nyo din siya ng date. And then, ganun hanggang dun sa pinaka-last. So, hindi na gagawin nyo, ilagay nyo yung angkang. Kailangan na kopyahin nyo ito doon sa after ng table of contents. Okay? Then, after ng table of contents, yung isa na yung title and background of the study page. And then next is ito na, background research page. So iba yung title page and then ito na yung next, background research page. So dito, ikwento mo din nung paano mo ginawa yung background research page. Record your background research about your topic. Okay, so paano ba ginawa yung background of the study? Background of the study ng inyong research paper. So, kailangan ikwento mo detail, kung paano mo ginawa, kung nag-search ka ba sa internet, nagbasa-basa ka ba ng libro, and of course, you have to put your references or you have to give your acknowledgement to the authors kung saan mo or mga author dun sa mga links or sa mga libro na pinagkuhanan mo or pinagbisan mo yung background of the study. The next is, yan yung sample niya. Yan. Nandiyan ang date niya, time in and out, kailan ka nagsimula, anong oras, at anong oras ka natapos. So, kailangan date and day. Place, saan niya ba ginawa? Saan mo ginawa yung background of the study? Okay, then, activities include the output. So, ibig sabihin, isulat mo lahat ng mga ginawa mo kung paano mo ginawa ang background of the study. And then, next is,
siguro yung output is kailangan meron kang copy o Xerox nung ididikit mo na lang. And of course, yung sources, saan ka ano po, kung ba yung references mo, saan ka nag-search, or ano yung mga pinagbasehan mo. And then, ito naman remarks or comments or reflections. So, ano yung mga reflection mo or comments mo or remarks mo, kung nadalian ka ba, nahirapan ka, ano yung natutunan mo, o yun ang lalagay mo dito sa remarks or reflection. So, lahat ng page, gawan mo siya ng ganito. After ng background of the study page, ang next ay the problem statement page. Okay, so paano ba ginawa yung statement of the problem? Okay, so ganun din, ikwento mo din. So kailangan meron siyang date, meron siyang time, place, ano mo ginawa, ano yung activities, paano mo ginawa yung statement of the problem page. Meron ka bang references or ano yung mga iyong reflection or remarks. Then after that is hypothesis page. So after nung SOP, meron ng hypothesis page. Doon kailangan mo din ikwento na kung pinagagawa mo during the hypothesis page kung paano mo ginawa ang part na yan. And the next is variable page. Ito yung mga dependent variables. Okay, so ganoon din kailangan mong ikwento. Kahit hindi ko na yung part ng theoretical framework. Yung independent variable page. Ano yung theoretical framework or conceptual framework. Okay, next is material page. Nasa ano na tayo? Nasa chapter 3. Okay, material page. Ano ba yung mga materials? So, list everything that you will need to do your experiment. So, kailangan nakalista lahat ng mga equipments, ingredients. Siguro ito, kailangan na lang yung copy, no? Yung kung meron kayong copy ng kahit lang Xerox copy ng material piece, materials and equipments sa yung research, yun na lang siguro ang didikit mo din. Dito sa part na ito, ikwento mo din kung ano yung mga lahat ng mga activities, kung paano nyo ba ginawa yung paano kayo nag-identify ng materials, saan kayo kukuha ng materials, okay, and so forth and so on. The next is procedure page. O ito yung part kung paano nyo ba ginawa yung procedure ng inyong research. So nag-base ba kayo sa ibang researches? O kung ikukwento nyo kung paano nyo ginawa yung part na yan, yung procedure ng inyong activity, ng inyong research or ng inyong experiment. So ganun din kailangan mong ilagay yung date, time, place kung saan nyo ginawa yung procedure piece na yan. And then, okay, yung next is activities. So, ano yung mga activity na ginawa nyo? Paano nyo ginawa yung procedure page? And then, of course, references and remarks. Or, okay, is data collection piece. Ito yung part na dapat lang mag-experiment na kayo. Ito yung part na nag-experiment kayo kung paano kayo mag-collect ng data. So, this will record the date, time, room and project condition. Okay, ano ba yung condition ng room? Mainit ba dun? Okay, nasa labas ba kayo ng-conduct ng experiment? Sa loob ba ng bahay? Yun, ikwento nyo lahat. And then, of course, ano ba to? Use ruler. So, kailangan pakita mo din dito yung mga lahat ng mga ni-record nyo. So, hindi lang isang page ito. So, siguro maraming page. Lahat ng mga data, mga graph, mga tables, mga observations mo na nakasulat, kailangan ipakita mo sa part na ito. Okay, so kailangan, that's why kapag mag-experiment kayo, dapat kasi nandun kayong lahat. Okay, then ganun din, so ikwento mo lahat ng mga yan. Then of course, yung mga tables, mga graph, i-quant nyo na lang, i-stapler nyo lang, or i-tape nyo na lang. And then, so yan yung mga samples niya. Okay, then the results page. So ito na yung resulta ng experiment. Include photographs that you took during the experiment. So kailangan, kapag mag-experiment kayo, kailangan yung kumuha ng mga pictures. And of course, kailangan na siyang data, tables. Okay, and then kung charts, graph. So parang katulad din kanina ng yung naunang page.
Then, the analysis and conclusion page. Okay, so paano nyo ba inanalyze ang inyong resulta ng experiment? Okay, so kailangan, siguro ito na yung parang statistical part niya, yung mag-compute na kayo ng resulta. And then, of course, kung paano nyo bibigyan ng conclusion ang yung result niya. Is there a significant difference? Kung baga dito, ang gagawin naman sa lahat ng page, ikwento nyo lang naman kung paano nyo ginawa. Pwede ding indicate yung mga naging result ng inyong experiment. Okay, so kailangan ganun ko yung kahit Xerox lang or pictures. So ito yung sample ng research lab book, research entry. So kinukwento niya dito kung ano yung mga ginawa niya. At home, I started my research and went on some different website. The two most important sites I visited were, yan yung mga site na pinuntahan niya para manggawa siya ng research title. And then, ano yung na-learn niya? Parang ano yung direction niya. And then, ito yung date, anong time, ano yung activity na ginawa niya. So, it's up to you na kung paano nyo gagawin. Basta ang gagawin nyo is detailed discussion of what are the activities that you have done during that time, during that part of the research. Next is, ayan pa yung mga date, saan siya nag-refer, mga pages ng book yata ito. Okay, and then, ganyan din yung mga samples niya. And then, ano na yung next is, yan na yata ang end niya. Okay, so ganun ang gagawin niya sa inyong research logbook.